So, good morning, Sir Jess. Ay, morning. So, Balik madami akong tanong actually about sa'yo regarding in business. So, let's start lang sa part na ano yung sa tingin mong skill set na dapat meron ng isang nagsisimulang negosyante or magsisimula pa lang sa negosyo? Skill set, unang-unang mindset. Sa kahit ano talaga, mindset. Kasi parang ganito yun eh. May tao kasing may problema sa lahat ng solusyon. So, ayaw mo mag-swimming, ayoko mangingitim ako. Ayaw mag-basketball, ayoko mapapawisan ako. Dali mo sa aircon, ang lamig naman. Ayaw mo lumabas, mainit naman. Kumbaga, nasa sa'yo yun eh, kung paano mo titignan yung baso eh, kung half full or half empty. So sa negosyo, same goes. Pagka naisip mo na nagnegosyo, ay, malulugi din. Ay, ang dami na. Pagka yung what if mo, puro negative, Wala na. tapos ka. Kung ba hindi ka pa nagsisimula, talo ka na. Diba? So, wala naman ako nakita na boxingero. Wala pa ako nakita ang laban ni Pacquiao na hindi pa nagsisimula yung laban, sumuko na siya. So, wala mo talaga lumaban. So, mindset. Siguro yung pangalawang dun sa question mo. Napaka-importante ng pagiging maboka ka. That marunong ka makipag-communicate. Kasi sa negosyo, communication yan eh. Usually, malaking part communication. Ako dati hindi ako, tahimik kong tao. Kasi nasanay ako, bahay, school, church lang, tapos kami lang magkapatid. Tapos pagka nakakita, since meron din ako dami akong tigyawat, gano'n. Challenge sa akin na. So nasanay ako na nakatungo, hindi ko masyado na ipag-gusta kasi feeling ko, nilang tigyawat. Kasi nabully rin ako eh. So, yung mga bully dyan, hindi yung ganda. Hindi kayo nakakatulog. So, kidding aside, kailangan marunong ka talaga mag-communicate. Which is, hindi ko siya sa loob ng 9 years ko nag-negosyo. Hindi kagad isang araw, ang galing ko na makipagkwento. As in, naging lifestyle, naging habit ko kumausap ng tao. Kasi doon ka matitrain eh. And at the same time, kaya mahilig ako kumausap ng tao, natututo ako sa kanila. Ako dati mali yung pananaw ko na profit, pera. Yes, nandun ka negosyante. Kailangan mo ng profit, kailangan mo ng cash flow kasi may overhead expenses ka. Pero hindi eh. Learning quiz. Totoo yung sinasabi na the more you learn, the more you earn. Kung hindi ka pa kumikita ngayon, may bagay ka pang hindi nakikita. Ganda nun nga. Di ba? So kung hindi pa kumita ngayon, may bagay ka pang hindi nakikita. Yung learning process mo, nasa learning process ka pa, hindi ka pa ganun ka, tapos dun sa learning process mo. Ano sabihin? Di ka pa kumikita, may meeting kayo, hindi ka nagpapakita. Paano kakikita? Diba? Tama. Alas 9 yung trabaho mo, nagpapakita ka, 1 p.m. Tapos magtataka ka, ba't ito lang yung kinita ko? Diba? Nakikita mo, diba? Pwede na pala tayo mag-rap. So, diba? So, kailangan mo muna talaga matuto. So, sila, kaya nila na naging successful, kaya nila na-achieve yung bagay na yan, may nagawa silang tama. So, alamin mo kung ano yung naging process nila. Sa school, bawal kopyahan. Sa negosyo, kopya-kopya na naman. Gulat nga, may sari-sari store, may sari-sari store, may milk tea. Pero make sure mo, pag kumopya ka, 10 times better mong gawin. Yung maganda. Para yung talagang na-override mo. Di ba minsan may mga original song na ang ganda na mas maganda yung kinover. So yun yung challenging bilang negosyante. Kailangan consistent ka nag-i-improve. Kagaya nitong lugar natin ngayon. Ito, believe, hindi naman ito nung natuto siya magtayo na marami rin dinaan ng problema to. Pero pinatibay ito. Pansinin mo tong building na kinakatayuan natin. Nasa consistent, naniniwala ka bang consistent yung pressure nito? Yung bigat, kasi sa bigat ba naman ito eh? Sa ilang tao nakatira dito, yung weight. Nasa consistent siyang endurance. Pero bakit ang tatag niya kahit sobrang bigat? Matibay yung pundasyon. So ganun yung gusto gawin ng Lord sa process mo bilang negosyante. So yung gusto ng Lord, di ba may kandila? Ang kandila, happy birthday to you. Pag hinipan mo, patay agad. So sa umpisa, ganun ka, para ka palang kandila. Nagsimula ka pala magnegosyo, kinwento mo. Ay, malulugi din yan. So patay agad. So, pero papatibayin nga ng panahon eh. Kasi ang plano ng Panginoon sa iyo, hindi ka lang maging kandila. Kundi maging apoy ka. Tutunan kay Pastor Steven Prado na kailangan naglalagablab ka. Di ba yung apoy na naglalagablab, pag lalo mong hinipan, mas gumagaling. Di ba? Lumalawak. Lumalawak. Nag-i-expand. So, pansin mo yung tao, pag nilait mo, gulat ko, pagbalik, talagang may resulta talaga. So, yun yung nakikita ko ba?
So, I can say ba na yung mga sinasabi sa'yo dati ng tao, yun yung naging parang drive mo na mas lalong galingan? Oo. Ang mali yung unang drive ko. Ang drive ko, dati sabi ko, kasi nung nag-aaral ako, college pa lang, high school, nagbibenta-benta. Yun, natawagin ako benta boy. Lahat, sabi, kasi nag-ECE ako, Electronics Communication Engineering eh. Ang weird nga ng engineering, kasi benta-benta, Brad, mas maganda pakinggan yung ECE. Electronic Communication Engineering. Kumbaga, yun yung course ko. Alam mo, ako lang kauna-una engineer doon. Tinapos ko yung course ng taon. Kasi nag-ship na ako, hindi ko kinaya. Kasi kung lahat ng aso na tumatahol, sisindakin mo, mabatuhin mo, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo eh. Gawin mo sound trip. Ano, fans mo yun eh, fans. Fans. Tuloy ka lang. Tuloy ka lang. So, dapat pala, as kinategorize mo sila as aso na tinatahulan ka, hindi ka dapat magpa-apekto sa kanila. Hindi talaga. Like, you should move forward kung ano man yung mismong goal mo. Kumbaga, focusan mo lang yung mismong goal mo. Tatanda mo, hindi siya nagbabayad ng bills mo. Yun ang totoo. Wala silang ambag nung iniri ka ng nanay mo. Mm. Yun nga yung gusto natin mabasag. Kaya gumagawa tayong podcast, collaboration. Tulungan tayo pag may kaibigan ka magninegosyo. Pwede ka mag-advise pero huwag mong durugin. Hindi akong lugi yan. Nagsimula na ako dyan. So, supportahan talaga. Yun yung natutunan ko. Collaboration is a must. Ayan eh, collaborate tayo. Di ba? So sa tanong ko lang, Yeah. sa business mo, how you handle your disappointment? Yun ang yun ang weakness ko. Mm. Mabilis ako tamaan ng negative. Paano ko hina-handle? Una-una, natutunan ko, wala kang kayang i-handle. Bigay mo sa Panginoon. Kasi yung magbibigay sa'yo ng wisdom. Yung, alam mo, nakarana sa tayo. Yung nasa SLEX tayo, di ba? Na tumatakbo tayo. Tinanong mo sa akin yun, nalala ko eh. Nalala ko, nabanggit ko doon. Parang sa sasakyan, may rear mirror eh. Yung disappointment mo, yung failure mo sa buhay, hindi mo yung pwede sabihin na, di, move on na ako, life goes on. Hindi eh. Yes, nag-move on ka. Pero hindi mo pwede sabihin wala na siya dyan. Nandiyan pa rin yung pain, Pero ngayon mas naiintindihan mo na. So yung parang rear mirror, side mirror ng buhay niyo, kailangan mo pa rin tignan. Kailangan pa rin i-check. Kasi diyan mag-remind sa'yo. Kasi parang sa sasakyan, pag hindi mo tinignan yung nasa likod mo, pag bigla ang sudden brake, bangga ka. So kailangan mo pa rin siya. Actually, part siya ng process. Pero paano mo yung disappointment? Tuloy-tuloy ka. Kasi sa pagtuloy-tuloy mo, mas gumagaling ka. Yung dating mabagal ka, mas bumibilis ka. Mas lumalayo ka. Lumalayo yung pagitan. So pagka lumayo ka, mas binilisan mo yung pagitan, yung disappointment, hindi mo na ganyan napapansin. So kailangan mo tuloy-tuloy ka lang kasi kakainin ka ng problema pagka hindi ko manap. Kaya gagaya nito, sa business, challenging. Podcast ka, di ba? Hanap ka ng something productive na magawa. Makipagkwentuhan ka sa labas, go out there. Kung kukulong mo yung sarili mo sa bahay, sa kwarto mo, dahil walang mangyayari. Diyan ka titirahin ng anxiety, depression, disappointment, lahat yan. Kasi ang kalaban mo lang naman sa sarili mo, ang kalaban mo sa buhay mo, sarili mo. Sarili mo lang talaga. Wala iba. Sa mga napagdaanan mo, ano yung pinakamahirap mong na-overcome? Na-overcome mo na, syempre tapos na eh. Like, ano yung moment na parang muntik ka lang sumuko? Bro, nabaon ako sa utang 21 years old. Alam ko po sa viewers natin, maliit lang yun sa negosyante. Pero sa kagaya ko naman po na normal lang na tao. But syempre 21 years 21 old. 21 years old, diba? Brad. 20 nga, pahirapan pa, di ba? Mangutang. Pero 200,000 Brad, nabaon ako sa utang. Yung pinaka-deepest, darkest moment ko. Feeling ko, hindi ko na malampasan eh. Pero by the grace of God, yung 200. Ngayon, pag tinignan mo, ay, di ba sa pag-ano na, grabe, naitawid ako ng Panginoon. So, lagi mong tatandaan, Steven Prado again, I'm a fan. You are not fighting for victory. You're fighting from victory. Lagi mong tatandaan, ang track record ng Lord, victorious yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. So, kaya panalo niya noon, kaya may panalo ngayon. Pero ito dati, nagsimula ako, utang ko 2,000. Yun yung mga una ko negosyo na lugi eh. So, 2,000 to 5,000. So, ganun yung average. Saging nalugi rin ako ng mga 20,000. Hanggang na po ng 200,000. So, kaya totoo yung sinabi na, yung milyonaryo, hindi yung naging milyonaryo na hindi nalulugi ng libo-libo. Yung bilyonaryo, hindi yung naging bilyonaryo, hindi nalulugi ng milyon-milyon. Dadaan mo ng proseso. Di ka pwede mag-grade 1 kung di ka nag-kinder. Di ka pwede mag-senior high kung di ka dumaan ng grade school. Di ka pwede mag-college. May proseso talaga.
Yan yung trust your process. Mm. Dahil ko natututunan na ganito wala pag nag-share, no? Nare-recall ka. So sa haba ng process na pinapagdaanan mo, ano yung pinaka-favorite mo naman na process? Yung tipong na-enjoy mo, like I can do this all day. I can do this all day. Sa process ko, since bata pa ako, yung hataw talaga. Yung enjoy ko, yung I can do this all day na, hataw tayo. Hanggat may pwedeng kausapin, hanggat pwedeng may ma-meet na tao, hanggat pwedeng may matulungan kang tao sa pag-a-advise, tuloy-tuloy ka lang. Kasi, gano'n naman sa buhay, hatawin mo lang. Tapos, ang gandaan ba nito? Maamit ka ng mga tamang tao na hindi mo kasi ma-meet yung mga tao, hindi ka lalabas eh. Kasi lagi kami mapupulot sa kanila. May pupulot kang pieces sa kanila. Pag binuo mo, grabe, ang ganda pala. Oo. Kasi yung mga bagay na natutunan mo na yun, ikaw na yun eh. Yung nagiging outcome na eh. Like yung mga kwento nila sa'yo before. Siyempre, kung negative man yun, pag in-apply mo naman on your own, iiwasan mo na yun eh, kung ano man yung mga negative. Siyempre, kapag positive naman yung mga side na nakwento sa'yo, especially sa business, siyempre, yun ang mas masarap na i-apply at mas gawing 10 times better, di ba? So, sa ako pang tanong sa'yo, ano yung first gift mo sa sarili mo nung may na-build up ka ng negosyo? Na tipong hindi mo makakalimutan. First gift ko, nung naglo-load ako, mahilig ako sa relo talaga. Kasi si bilang negosyante. Kung matatandaan yun eh. First time kong bumili ng yung edifice na relo, 9,000 na ata yun, tapos naka-discount 6,000. Parang sa tuwing yung sa loading, di ba? Nung pag naglo-load ka dati, 3 pesos, 2 pesos. Doon ko siya naipon. Profit na yun eh, no, dati. Oo, 2 pesos. Tapos may commission ka dun eh. I will go around dun sa Batangas pa kami nun eh. Tindahan, wala ko lalampasan dyan. Eh, dami ko na competitor eh. Late na ako sa pero mas ginalingan ko. Ako pa rin ako. Nakaipon ako. Yun yung hanggang ngayon nasa akin pa siya. Unang relo kong binili. Edifice siya. Na Casio. Casio lang. Naman tayo eh. Doon lang tayo sa reality. So, tuwing nakikita ko yun, imagine. So, since na nabanggit mo is, first gift mo sa sarili mo is yung watch. Ano yung something sa watch na mare-represent mo as a negosyo or as a business person? Sa negosyo, ma-represent yung at sinasabi na time management, mas gusto ko yung word na self-management. Yung time, di mo manage yun eh. Tong oras na nawawala sa buhay mo, di mo na pwede ibalik yan. Di mo na pwede dagdagan yan. So yung 24 hours mo, fix yan. So hindi talaga yung time mo yung minamanage mo sa sarili mo. Sarili mo yung minamanage mo na gumising. Na kanina gumising tayo na alas 4, di ba? Ngayon, na 6:15 na, 3 hours na wala na yung nagaganito, di ba? Yung discipline mo, yung sarili na minamanage mo. Kasi kung sarili mo, sa negosyo ganito eh, kung yung sarili mo hindi mo mamanage, paano ka pa magmamanage ng tao? Yun yung mahirap. So kailangan mo muna matutunan through your process na i-manage yung sarili mo. Pag na-manage mo yung sarili mo, yun yung tamang time management. Sarili mo talaga, mamanage mo. So sa negosyo naman na nahawakan mo, ano yung part nun na gusto mong ituro sa mga magsisimula pa lang sa negosyo? Ako naman lang gusto ko naman i-contribute since marami nag-contribute din na mentor sa akin. Gusto ko siya i-pass forward. Yung tulong na binigay sa akin, itutulong ko naman siya sa tayo na tawag yung pay it forward. Gusto ko may share sa kanila yung process. Yung mga may bagay ka naman na pwedeng iwasan eh. Alam mo nang may butas dito. Parang magra-rides tayo, di ba? Di ba parang ibababa mo yung kaliwa mo, ibig sabihin may butas doon. O kaya kanan mo may butas doon. Pag may hams, dalawang paa. So, masarap yung merong sinusundan eh. Ibig sabihin, siya yung una nakakita. So bakit? Sabi nga, the best teacher is your experience. Pero mas may higit na better doon yung pag natututo ka sa experience ng iba. Mas nakakrap mo yung process, mas napapadali mo, mas napapabilis mo. Yun yung pagiging wise. Matuto ka talaga sa pagkakamali ng iba. Para yung, bumagsak ka dito, tas 6 months ka mag-recover, di mo nadadaanan, di ba? Tipid mo yung 6 months mo. Kasi time is money bilang negosyante talaga. So since na-topic na natin yung time, let's move forward naman sa topic na
Ano yung magiging plans mo after 5 years as Jezreel? Ano yung nakikita mo sa sarili mo after 5 years? 5 years, gusto ko mag-mentor. Gusto ko ipasa yung experience, yung knowledge. Kasi, give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man how to fish, you feed him for a lifetime. Yun yung gusto ko na, may tinuruan ako, 10, na-build mong mentee, na naging mentor din. Yung 10 yun, may panibagong 10 yun. May panibagong 10 yun. Hanggang nanganganak ng anak. So yung 10 sinimulan mo, naging 100. So kasi yung pera kinikita yun, wala, nananakaw. Pero yung mag-iwan ka ng legacy na magkita kayo sa langit na, Brad, salamat. Salamat, nag-isimula mo ako, laking tulong. So meaning, si Jezreel, hindi lang siya nag-a-advise for business na ano lang yung maipapayo niya about knowledge. Kumbaga, si Jezreel din is nag-a-advise din spiritually na may kasama din na tawag nito, lalo sa mga nagsisimula sa negosyo, no? Isama mo ang Lord sa pagpapart ng negosyo mo. Kasi believe kaya may creation, may creator. Ito hindi to basta napunta dito, nilagay natin to. Ito dito basta napunta dyan, may naglagay niyan. So, kaya may mundo, may naglagay niya. If there's a creation, there's a creator. So, sino ba masigit na makakaalam ng sitwasyon mo kundi yung gumawa ng langit at lupa, di ba? Sama mo lagi, Lord, sarap kaya may kasamang Panginoon. Kasi pagka ubus ka na, pagka sa tao, walang-wala ka na, specialty ng Panginoon, dyan pa lang, yung nagawa mo na lahat, Panginoon, nagsisimula pa lang. Diba? So, yun yung kailangan. Saan mo ba lang, Panginoon? You are a spirit who has a body. You are a spirit who has a soul who lives in a body. Yun. So ano naman, since na-open natin yung topic about kay Lord, ano yung sa tingin mo na miracle na ginawa ng Lord nung nagbi-business ka? O habang ginagawa mo tong business na to? Bro, miracle na umabot ako sa pampito ko negosyo. Unang negosyo ko pa lang, ayoko na, gusto ko na sumuko. Parang gusto ko na lang yung rat race na lang. Sabi ko, mag-rat race na lang ako. Balik na lang ako sa normal eh. Miracle yun, guys. Yung nabuhay ako sa unang negosyo. Binuhay ako ng Panginoon sa pangalawa. Binigyan ako ng courage ng Lord, pangatlo, pang-4, pang-6 lugi. Hanggang sa pampito, tinamaan ko. Ayun yung kagandahan sa negosyo. Magkamali ka man ng 1,000 times, tama mo lang ng isa, bayad yun. 999. So, masasabi ba natin na isa sa mga secret na pagsisimula ng negosyo is yung kasama mo talaga ang Lord? Ano talaga, Brad? Kasi sa Kanya mo lahat sinasabit yung mga plans mo eh. Tama ba? You can succeed. Diba sabi may negosyo, na nagawa daw niya mag-isa. Sige, sabi, kwento niya yun, siya bida dun. So, you can succeed, but you cannot really feel fulfilled. Iba yung accomplishment na alam mo sa sarili mo na ang Panginoon ang gumawa nito. Kaysa yung ikaw. Ikaw, mapapagod ka, maubos ka. Di ka makakontenta sometimes. Pero pag may Diyos ka, Lord, grabe, ang galing mo. Yung alam mo yung magalo na may mas magaling sa'yo. Mahirap kasi, sabi nga, di ba, sa grupo niyong magkakaibigan ko, ikaw pinakamagaling, pinakamatalino, pinakasuccessful, you're in the wrong group. Dapat kulelat ka. So sa buhay, pag feeling mo ikaw lang pinakagaling, wala. Yung peace, hindi siya event eh. Na, masaya ko peaceful ako ngayon. Masaya ka, peaceful ka, happy ka. Hindi siya parang emotion, hindi siya event ng life. It's a place. So there's peace in the presence of God. May kapayapaan na yung kanta nga, di ba? I'm gonna sing in the middle of the storm. Di ba? Instead of panicking, just enjoy. Because the God that we serve turns our mornings into dancing. Yung mga luha niya, i-collect mo. Para ipakita niya yung pinagkaiba ng luha mo noon sa luha mo ngayon. Ito, nak, yung luha mo nung malungkot ka. Ito ngayon, nak, lumuluha ka na ng kagalakan. Ang sayo pala nito, no? Yung ko na na-realize to. Kasi may mga bagay ka na pag napapagwento mo, mas natututunan mo. Ikaw, skill mo magtanong. Skill ko sumagot. Dati akong philosopher eh. Yung philosopher anak. So, okay. Ganda. Babay na tayo. Maraming salamat po for staying for this long. We love you. God bless you all. See you on top.